walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Hay nako, eto sa awa ng Diyos, fresh overload pa rin ang beauty ko, charot. So ito nga kaninang umaga, pumasok na ako sa school, bumalik na ako. Ay nako, nawindang naman ako ng bonggang-bongga kasi grabe ha. Napagod ako. Siguro na din bago yung katawan ko kasi nga syempre 1 week akong hindi pumunta ng eskwelahan. Tapos pagbalik ko, ayun, so trabaho na agad. Sabi nga nila, okay ka na ba magtrabaho? Actually, 14 days yung hinihingi sa akin na leave. Pero kasi yung check-up ko nung Saturday, tinanong ko kung pwede na akong magtrabaho. Sabi naman niya, okay na, edi pumasok na ako. Pero kanina naramdaman ko, first time ko itong naramdaman, na medyo parang na-stress yung mata ko. Talagang ramdam ko talaga na kumirot siya. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung bagong opera hanggang hindi ko nararamdaman na parang kumikirot yung mata ko. Pero kanina, dahil sa sobrang sigaw ko, sa sobrang talak-talak ako, ay nako, ang kirot-kirot niya. Kaya bukas, ang naisip ko, magbibigay ako ng power sheet. Ganon. Kasi hindi talaga carry yung, alam mo yun. Ay nako. And sabing ganon, kanina si PE teacher, nagkita kami. Oo. Sabi niya kanina, kamusta ka naman? Diyos ko, parang hindi ko naman masyado naramdaman yung excitement niya sa akin kanina na parang kulang na lang gusto niya yakapin niya ako. Paano kung mararamdaman? Sa buong hindi naman niya ako minessage. O, di ba? Ano ba naman yung sabihin niya sa akin? O, ingat ka. Pero kanina, biniro ko siya. Sabi ko, patakan mo nga ng yung mata ko. Kinuha naman niya. Ay, nako. Ganon talaga. Huwag na tayong umasa sa mga lalaking yan. Charot! At eto na! So, ang chika natin ngayon, sabi ganon, Asian power dito sa Mr. International. Mekos-mekos nga ba? So, marami ako nababasa na hindi talaga sila pabor doon sa top 3 ng Mr. International or yung top 5. Hindi talaga sila happy. Alam nyo guys, kahit din naman ako, meron ako mga ine-expect na kandidato na pwedeng makarating ng top 5. Halimbawa, dyan si China, pwede siyang makarating ng top 5 kasi talagang gwapo talaga siya in person. Tapos maganda yung execution niya doon sa sa kanyang swimwear, di ba? Tapos pwede din naman si makarating din ng top 5 si Mexico and Netherlands, lalo na si Netherlands, talagang makikita mo din panalo din, di ba? So, Netherlands, Mexico, I think, Nigeria, tapos, sana pinasok din nila si pinasok din nila si Colombia. Ay, nako, winner yan. Maganda. Kaya lang, medyo talagang nagulat din ako sa resulta. Actually, doon sa top 3, naloka talaga ako doon. Kasi, pumasok si Vietnam sa top 3. Pero kung titingnan mo naman, inabutan naman siya ng time doon sa Q&A niya. At yung sa Q&A niya, parang, yun natapos ng ganon. Kaya lang siguro, kinonsider din ng judges talaga yung laman ng content ng sinasabi niya. Siguro doon talaga sila nag-base na parang tinignan nila lahat na kung sino ba yung kasi halos lahat na inabutan ng timer, si Indonesia lang at saka si ang hindi inabutan, si Nigeria. Magaling si Nigeria, talagang alam mo, direct to the point kung paano siya sumagot. At feeling ko, doon pa lang sa simula ng laban, ang naramdaman ko na doon ay nako, magla-last two standing yata dito si Indonesia at saka si Indonesia at saka si Nigeria. Kasi doon sa top 5, sa top 6, yung Q&A, magaling sumagot si Indonesia. Halos talagang nagdidikitan silang dalawa ni Nigeria. Kaya nga kinabahan ako na baka hindi hindi si ang mag-title si Nigeria kasi
si Indonesia talagang ano din, palaban. Kaya sabi ko, ay nako, mukhang si Indonesia yata magta-title dito. Pero, syempre, yung top 3 na, actually, nakugulat ako, nakalusot pa rin si Vietnam. At yon, si Vietnam, kung pagbabasihan yung Q&A nilang tatlo, maganda yung sagot ni Vietnam dun sa top 3. Pero parang feeling ko, mas parang talagang naglalaban si Indonesia at saka si Nigeria. Malinaw sa akin sa kompetisyon na si Nigeria ang mananalo ng title ng Mr. International. Malinaw sa akin yon. Pero nagulat lang ako kasi ang alam ko, makaka-last two standing niya si Indonesia. Medyo kinakabahan lang ako dito kay Indonesia kasi nga si Indonesia nga talagang ano din, makuda din at halos parehas lang talaga silang magaling. Kaya lang, lamang lang talaga si Nigeria, I think ha, sa performance, yung kaseksihan, yung kagwapuhan. Sa kanilang tatlo, si Nigeria na ang kadapat-dapat talagang manalo ng Mr. International. Kaya lang hindi ko kasi alam yung scoring nila kung back to zero at kung papalpak si Nigeria, pwede talaga siyang tumagilig. Kaya nga, sabi ko, hala, sino kayong mananalo dito? Sabi ko mukhang si Indonesia pa kasi halos pinapaboran ng hurado si Indonesia eh. 'Di ba nagkaroon ng mga question itong si Kim doon sa Indonesia. So, parang siya yung pinapaboran ng ano. Kaya sabi ko, ay nako, mukhang sa kanya mapupunta yung ano title. Pero nagulat ako, tinawag siya second runner-up. Sabi ko, hala, ano nangyari? Ba't naging second runner-up lang itong si Indonesia? At nagulat ako, naka-last two standing pa si Vietnam. I think siguro para, ano, para, hindi ko alam eh, kung mekos-mekos yun eh. Pero kasi ang naging pananaw ko na doon, sure win na talaga si Nigeria. Hindi mapupunta kay Vietnam yung title na to. Malabo. So, yon. Yung tinawag na, actually, ako ha, guys, yung tinawag si Indonesia, second runner-up. Sabi ko, oh, ha? Ganun yung reaction ko. Parang nagulat ako. Pero, sa kabilang banda, naging masaya na ako. At kasi, natanggal na yung tinik doon sa kaba ko na, alam mo, sa dibdib ko na baka manalo pa to si Indonesia. Kasi kung silang dalawa ang magla-last two standing, mas nakakaloka yon. Kaya yung tinawag siya, actually nagulat ako. Parang feeling ko kasi first runner-up talaga dapat si Indonesia. Nagulat ako na tinawag siyang second runner-up. Pero sa kabilang banda, nasayahan din ako kasi parang nakita ko na okay, sure win dito si Nigeria. Alam nyo naman, talagang Diyos ko, kulang na lang ibigay ko ang sarili ko kay Nigeria. So, yan. Kaya, naiintindihan ko. Ganon. Kaya wala akong reaction kung si Vietnam ay naging first runner-up. Kasi parang feeling ko, ay nako, hayaan mo na siya. Pero alam niyo, sa totoo lang guys, ngayon ko nga lang din naisip-isip, etong si Vietnam, nadadaan-daanan ko yan eh. Hindi ko talaga makitaan yan ng, yung alam mo yun, ng kagwapuhan. Si Indonesia, gwapo pa talaga at medyo maganda talaga yung katawan at may iba yung dating, tas plus matalino. Pero si Vietnam, hindi ko din talaga maintindihan. Actually, dumadaan lang ako sa kanya, hindi ko masyado pinapansin. Kasi hindi siya ganun ka-attractive in person. Kumbaga parang mapapansin mo sa kanya lang na parang magugulat ka na lang, parang anong nangyari dito? Bakit naging first runner-up? Anyway, good luck pa rin, di ba, kay Vietnam at congratulations! Wala tayong magagawa. Ayun yung desisyon ng hurado eh. Ayun yung gusto nila eh. Ba't ba tayo nakikialam? Anyway, bayaan na natin sila. Di ba? So yun, kung mekos-mekos man yan, hindi ko rin alam. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na, ay kasi guys, ganito. I think it's about game. Oo, sa game ng laban nila dito sa competition. So, wala yan sa kasi ito yung gusto mo, ito yung dapat na nandoon. Ando doon yan sa game nila. At parang feeling ko, lahat ng kandidato dito, meron talagang game spot. Kumbaga parang
binibigyan talaga ng bawat isa ng pagkakataon na makapasok ka and then yung laro mo, eh di laruin mo ng bonggang-bongga. At feeling ko naman, swerte si Vietnam, kaya hayaan na natin. So, yon. So, parang ganito lang yan eh. Si Philippines, oh, kumbaga, parang wala naman siya sa semifinals pero naging top 6. So, di ba? Tignan mo nga, Philippines nakalagay doon top 6 sa Mr. International. Kasi gawa nga nung mechanic ng game at nakapasa siya doon sa mechanic ng game. So, parang ganun lang din yon. So, questionable man, pero nandoon ka sa part na game yan eh. Ayun yung laro nila eh. Wala tayong magagawa. So, nag-penetrate naman yung Asian candidates katulad ni Thailand, pumasok sa top 15. And then, ito nga, si Philippines nag-top 6. And then, si Vietnam naging first runner-up. And then, ito naman si naging second runner-up. So, happy na rin. Maganda yung naging resulta para sa Asia. And then, wag na natin problemahin kung hindi nakapasok si ganito at si ganyan. Kasi parang feeling ko, yung laro nila, maaga pa lang, meron na talaga silang napili dyan na lagi ko naman sinasabi to sa inyo eh. Pag prelim kasi guys, doon na talaga nila binibase yung kung sino yung ilalagay nila sa top 15, top 10, and then top 5. So, meron na yan 100%. And then, kung meron man top 3, ilalagay na rin nila yan. Or, may mga pageant talaga na sa simula pa lang, meron ng panalo. So, mga napili ng preliminary competition and then, wala na, formality na lang yung may mga ganong pageant at lagi yung tandaan, prelim is important. So, kapag ang kandidato mo ay penetrate ng bonggang-bongga sa prelim pa lang, so ibig sabihin nun ay malaki yung chance niya na alam mo yun, maipanalo ang competition. So, kung mekos-mekos man yun nangyari dito kay Vietnam, wala akong magagawa. Kasi, decision yun ng hurado. At, wala na tayong kahit sabihin pa natin gusto natin si Mexico o gusto natin si Netherlands. Actually, ang napansin ko kasi kay Mexico, kaya yan hindi nakarating sa dulo ng competition. Actually, gusto ko nga sabihin sa kanya yun ng personal yung nag-usap kami. Masyado kasi yung personality niya, kapag tinignan mo siya in person at nakausap mo siya, kumbaga sa ayokong sabihin na mayabang, pero nandoon na yung kumpiyansa niya sa sarili niya sobra-sobra, overconfident siya. So, yon. Ganun yung nangyayari kapag overconfidence ka. Instead na sa'yo mapupunta, mawawala yan sa'yo. Bakit? Kasi ang magiging dating mo kasi kapag overconfidence ka, magiging mayabang ka sa kompetisyon. Ganon. Parang feeling mo ikaw na ang panalo at mararamdaman yun ng ibang tao, lalo na kung ang mga judges. So, hindi lang naman to pagandahan ng mukha ang tinitignan. Siguro tinitignan din nila dyan yung karakteristik talaga at yung personality na meron yung kandidato. Katulad ni Vietnam, siguro kaya nila nagustuhan yan kasi is humble. Tingnan mo nga ako nga, sinasabi ko nga sa iyo, nadadaan-daanan ko lang yan. Kung ayan ay medyo parang feeling niya ay ang niya, so nandoon yan sa hindi mo makikita yan kung saan-saan. So, nandoon siya na humble ang personality niya. And then, parang feeling ko kawawa naman kasi sinasabi ng mga tao, hindi naman niya deserve maging first runner-up. Mekos-mekos naman niya. Parang kung ang kandidato natin, kung halimbawa siya yon, tapos sinabihan na, ay naku, hindi naman deserve, di ba? Parang napaka-unfair nung feeling. So ako para sa akin siguro maging happy na lang tayo para kay Vietnam kesa naman yung kasi kung tutuusin parang feeling ko naman, sabi ko nga sa inyo, hindi ko nga pinapansin, parang feeling ko naman mabait at saka hindi mo lang talaga siya papansinin kasi hindi siya ganun kagwapuhan katulad ng mga ibang kandidato na pero parang feeling ko yung personality niya is sobrang nice kaya yan ay naging first runner-up. Kasi, kumbaga, parang nakitaan na ng hurado na, ito, kung sakaling may mangyari man doon sa international title holder or kung halimbawa bigla siyang mag-withdraw. So, at least yung ipapalit natin, yung personality is sobrang nice. So, yon. Siguro doon sila nag-base. Kaya,
wag na natin questionin. Kumbaga, tapos na rin naman ng competition. Yes, naiintindihan ko, nanonood kayo at parang ang feeling ninyo, ito yun dapat at ito yun dapat. Pero kasi syempre, doon sa inside, hindi naman natin alam kung ano ang mga na-obserbahan sa kanila ng organization. Kaya sila nalalagay dyan ng bongga-bongga. So, yan! Anyway, good congratulations kay Vietnam at saka syempre kay Indonesia. Gustuin ko man maging first runner-up si Indonesia, wala naman akong magagawa. Kasi ginawa siyang second runner-up ng judges. So, yon. But, magaling din talaga si Indonesia at naiintindihan ko yung kinokomento ng lahat. Kasi kahit ako, ganun din naman yung tansya ko doon sa pagka-analysis ko doon sa pageant na yon. Kaya lang syempre nagulat din ako sa resulta. Kaya lang yung resulta wala naman akong magagawa. Yun na yung naging result, di ba? So yon, ang importante, nanalo si Nigeria. Tapos ang usapan. Charot. Anyway, so yun guys. So sana naintindihan ninyo. And then of course, congratulations pa rin sa ating pambato dahil malayo ang narating niya sa competition. Top 6 is top 6, di ba? Kahit sabihin mo pa na pinasingit or nakalusot lang naman yan gawa ng botohan, but still nanalo pa rin siya sa mechanic ng game. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.